Hello. Maayong gabi sa inyong tanan, mga night watchers. Ay. So, karong takna sa kagabion, akong hulamon ang inyong idulungog kadyot aron sa panag-ambit sa pulong sa Ginoo. Ay. So, ang ako nga i-share sa inyo ha karon para sa ato ang tanan, kini ang may tungod sa ato ang pagkatao, kita. No? Kabalo ba mo? Kabalo ba ta nga ang ato ang pagkatao dunay tulo ka bahin? Ha? Tulo ka bahin ang ato ang pagkatao. Unsa man ning tulo? Duna kitay lawas, duna kitay kalag, ug duna puntay espiritu. No? Duna tay kalag, duna tay lawas, ug duna puntay espiritu. Alright. So, aron masabtan na to pag-ayo, ato ni siyang himay-himayon karon. No? Labi na diri pag-abot sa kinini ang kalag nga side, no? Sa soul, spirit, soul, and body. So sa soul nga dapit, sa kalag kay dool na ba ang kalag-kalag, no? Kasi makaingon ta nga kinini ang kalag nga ning gawas dito gikan sa minteryo. No, dili na mao kalag katong namatay then mupakod ang kalag, no? Dili na mao mga igsoon. Right? So ako mong pasabton pag-ayo ani ato ning himay-himayon. Okay? So, mo na ni siya karon. Kita nga pagkatao, doon na tay lawas, doon na tay kalag, o doon tay espiritu. Balik-balik yun ako na, aron masabtan na to na pag-ayo. No? And then, kung doon ay isa mawala ani, bisan asa ani nilang tulo ang mawala, dili tayo human being. Dili ta tao. Kay mo ni siya ang ato ang pagkatao. No? Sumala pa sa Biblia, sa Genesis, chapter 1, chapter 2, sa katapusan sa chapter 1, and then sa chapter 2, ingon siya din nga God created man in His own image, and in the image of God, He created them male and female. No? Lalaki o babae. Gihimo ta, gikreate sa Ginoo. No? God formed dust in the earth, sa chapter 2. No? Gikan sa ground, gikan sa yuta, and then gihimo niyang tao. Oh, sumala sa iyang panagway. Nakay sumala man sa iyang panagway, mo niyang panagway sa Ginoo. Doon na siya lawas, doon na siya kalag, ug doon na siya espiritu. So mo ni mga igsoon ang na-inherit nato karon sa ato ang pagkatao. Doon na tay lawas, doon na tay kalag, ug doon na tay espiritu. So ato ning himay-himayon kung unsa man ning mga buhat sa espiritu, unsa ning mga buhat sa lawas, ug unsa pud ning kalag. Alright. So, dirita sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21. The works of the body, ang buhat sa ato ang lawas. Daghang ganahan ani. Daghang ganahan ani. No? Mao ni mga buhat sa ato ang lawas. Ingon siya dia, verse 19. Now the works of the flesh are very obvious. Obvious gud kayo. Kining buhat sa ato ang lawas, very obvious. Now, unsa man ni sila? Sexual immorality, impurity, debauchery, adultery, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, gananaang kasuko nga grabe kayo nag-uumapaw ni bugana og kinini ang aso ang ilong, and selfish ambition, dissensions, and factions, and envy, and drunkenness, and kini, ganahan kayo sa tanan. Kadaghanan, tanan sa, halos tanan mga tao, ganahan ani. And wild parties. Woo! Yeah. Ganahan kayo tag wild, mga parties, wild parties, ingana, no? No. Bantay mo, kay ang Israel ra ba? Mao mo to'y hinungdan nga gi-attack sila sa Hamas. Nag-wild party dito sa wilderness. Di ba? God forbid. Pero mo na ganahan sa atong lawas. And then tanawan ni sa katapusan sa gingon niya diri. And anything alike. Og ang tanan nga bisag unsa nga parehas ani. Mo ni siya ay mga buhat sa lawas. Now, adto ta sa espiritu. Unsay buhat sa espiritu? Sumpay ra gyapon Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ingon siya diri. Apan ang buhat sa mga espiritu isa but the works of the spirit is
love, joy, peace, forbearance, or long-sufferings, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kanang pagpugong sa kaugalingon, no, buhat na sa espiritu. No? Ug ang pinakanindot, kay ingon niya diri sa katapusan sa verse, sa verse 23, ingon siya diri, and against such there is no law. Kining tanan, kining love, joy, peace, long-sufferings, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, kaning tanan, walay balaod nga gisupak. Nakita na to kung unsa ang kinini ang kabaliktaran sa kinini ang buhat sa lawas, no? The works of the flesh. Ang works of the flesh, ang tanan, katutanan, puro supak sa balaod. Pero kinini ang buhat sa espiritu, dili supak sa balaod. Now, arita sa kalag mga igsoon. Unsa gining kalag? Genesis chapter 2 verse 7, ingon siya diha, and the Lord God formed a man out of the dust of the ground, and he breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. Yan. So, kita ninyo, the man become a living soul. Ginhawaan sa Ginoo, gitayhupan sa Ginoo ang ilong. The breath of life. So, mo ni siya, imagine tanang pamnawa, God breathed into the man's nostrils the breath of life. So, mo ni siya ang kining soul, mo ni siya ang ato ang kinabuhi. Ihatagan ta sa Ginoo og kinabuhi. Naadiha ang ato ang mga pagbati, no? Mo nang masakitan ta, no? O kusion ta, masakitan ta, no? O masinghagan ta, mahinawaing ta, kay doon na tay kalag, buhi ta. Pag dunay kalag ang tao, but pasabot, buhi ang tao. Pag namatay na ang tao, wala na nay kalag, kay patay na. Kay nga naman, ang kalag is the breath of life sa Ginoo nga gihatag sa tao. So, mo na siya mga igsoon, ang atong emosyon. Mubati ta og gugma, no? Usahay pataka tagbati og gugma, no? Mura ta gibati, gibati tag pagigugma nga dili mao, no? So, di ta magpataka. Kay ngano man yung mga igsoon, kaning tulo, no? Mao ni siya ang nagdala sa ato ang pagkatawo, kaning tulo. So, mo na siya nga kinahanglan nga masayod ta, nga mao ni mga buhat kada usa nila, mao ni ilahang buhat, no? And then kabalo pa bata mga igsoon, napay isa, mao ni sila ang mga strong men, no? Mao ni sila ang mga strong men, silang tulo. Kung kinsa ang pinakakusgan sa ilahang tulo, mooy magbuot, siya mooy boss. Siya mo'y boss. Kung kusgan ang lawas, and then ang lawas mo'y boss. Kung kusgan ang espiritu, and then ang espiritu mo'y magbuot, siya mo'y boss. Kung kusgan ang kalag, siya mo'y magbuot. Pero mostly, kasagaran, ang kinini ang kalag, kining soul, slave ni siya sa duha, sa lawas o espiritu. Kining soul, slave. Kung kinsa aning duha ang pinakakusgan, kay ang soul ang pinaka-weak. Ang soul ang pinaka-weak. Kung kinsa aning duha ang pinakakusgan sa lawas o espiritu, dito ni siya mag-sunod-sunod. Mao na siya mga igsoon nga usahay. Kung ang atong lawas mo ay nagpasulabi, mo nang mawala ginta sa mga espirituhanon nga butang. Kaya nga naman, ang atong lawas man mo ay kusgan. Di ba? Unsay mga buhat sa lawas? Immorality, fornication, drunkenness, wild parties, katong mga gipanghisgutan nato ganina mo toy magdumala sa ato ang kaugalingon. Kung ang ato ang lawas mo ay kusgan. Di ba? Sa unsa man pamaagi nga mahimong kusgan ang lawas. Siyempre, pag mawik ang imuhang espiritu, automatic pag ang ato ang espiritu mo gamay, automatic ang ato ang lawas maunay magbuot, siya na mooy kusgan. Mao na mga igsoon, kita
isip Kristohanon, kinahanglan nga atong i-cultivate ang ato ang espirituhanon nga pagkatawo. Atong i-cultivate, atong padakon, atong pahimsugon ang ato ang espirituhanon nga pagkatawo aron kini ang gitawag diri og love, joy, peace, long sufferings, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Mao ni siya'y magdumala sa ato ang pagkatawo. Dili ang buhat sa lawas. Now, sayon ra kayo timan-an. Sayon ra kayo imaginon. Sayon ra kayo ispilingon. Sayon ra kayo sabton. Kung sa imong pagkatawo karon, unsa ang pinakadaghan? Ang buhat ba sa espiritu or ang buhat sa lawas? Kung ang buhat sa lawas mo'y nagdaghan sa imong pagkatawo karon, isip Kristohanon, buot pasabot, weak ang imong espiritu, ang imong lawas mooy kusgan. Diba? So, hinahinay na ta mga igsoon, basa sa Bible, hinahinay na tag-ampo, balik dito sa pag-meditate sa pulong sa Ginoo, pag-meditate sa mga gibuhat sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Hinahinay na ta. Kay, wala na. No? Kinahanglan ang ato ang espiritu maoy mahimong kusgan aron kining lawas o kining kalag magsunod-sunod ra na sila sa atoa. Magsunod-sunod ra na siya sa espiritu. Ha? Unsa may hinungdan nganong dili kaganahan usahay mo simba kay kusgan ang imong lawas. Unsa may hinungdan nganong dili kaganahan mo ampo usahay kay kusgan ang imong lawas. Unsa may hinungdan nganong dili kaganahan magdaig sa Ginoo usahay kay kusgan ang imuhang lawas. So ang imuhang kalag nagsunod-sunod rapod sa lawas. Ang espiritu nabiyaan. Ha? Pero kung dasig kay ka mo simba, dasig kay ka magampo, dasig kay ka basa sa pulong sa Ginoo, dasig kayo ka sa mga buluhaton sa Ginoo, dasig kay ka mo apil og night watch, bahalag nag-andap-andap, nagwala-wala ang signal, ning kamot yung ka nga mosulod, buot pasabot ana, ang imong espiritu maoy kusgan. Diba? Mao na siya mga igsoon. Karong taklaas kagabion, akong ibilin para sa ato ang tanan. Paningkamutan nato nga sa atong pagkakristohanon nga kinabuhi, mahimong kusgan ang atong espirituhanon nga pagkatao. Kay bisan asa ani sa lawas og espiritu ang kusgan, ang kalag magsunod-sunod na siya. Ha? Magsunod-sunod ang kalag. Ang atong emosyon, ang atong pagbati, magsunod-sunod na siya. Alright? So mag-ampo ta. Amahan na mo langit nun, salamat kay Ginoo ning taknaa sa kagabion. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan sa amo ang kinabuhi. Imo ang Ginoo nga matarong ang amo ang Kristohanon nga pagkatao. Lord, tabangi kami Ginoo nga mahimong kusgan kanunay ang among espirituhanon nga pagkatao. Aron Ginoo, kami mahimong madasigon sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat kayo o God. Dalaygon ka sa walay katapusan sa among kinabuhi. In Jesus' name. Amen. God bless.